Sa pangalawang episode ng aking pagbisita sa Giwan Eastern Samar, pinuntahan ko ang parang mushroom na rock formation na tinatawag nilang Buro-Buro sa may barangay Pagnamitan, Giwan Eastern Samar. At syempre, pinasyalan ko rin ang Pag-asa Radar Station na makikita sa may barangay Sapao. At bago ako umuwi on the second day, pinuntahan ko ang ibang bahagi ng Giwan Eastern Samar, kaya ng public market at munisipyo. Pero bago yan, kung naalala nyo, mayroon akong ipinakita sa inyo na bagong ginagawang beach resort in Barangay Sapao, Giwan Eastern Samar. Ito ang tinatawag na The Palisades Giwan Island. During that time na aking pagbisita, marami pa silang ginagawa na hindi pa tapos. Pero after few months, ito na siya. Makikita ito sa may barangay Sapao, Giwan Eastern Samar, sa baba lang ng Pag-asa Radar Station. Pagmamayari ito ng Radumis family na isang Katbaloganon din. Pero sila ay naninirahan ngayon sa Giwan Eastern Samar. The opening of the beach is yet to be announced. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow nyo ang The Palisades Giwan Island Facebook page. Kung hindi nyo pa napapanood ang unang episode ng aking pagbisita dito, i-click nyo ang link na lalabas sa description. Puntahan natin yan, guys. That's the Giwan Radar. Puntahan natin yan yun. Guys, nandito tayo sa radar ng DUST para sa Pag-asa Radar. Dito sa may barangay Sapao kasi ito yung nasa baba yan. Nandun din yung resort na pinag-istihan natin kagabi. Pinag-istihan ko kagabi. Makikita dito. Yung resort na puti yun. Yung ano na yan, yung pinaka mababaw na part yung lapad, ang layo. Tapos doon may pupuntahan tayo na tawag yan is Buro-Buro. May rock formation daw doon na maganda. Tapos dito tayo sa radar station, tawag radar ng DUST, Pag-asa. Ang Pag-asa Radar Station ng Giwan ay makikita sa may barangay Sapao. Nakatayo ito sa tuktok ng bundok na may elevation na 60 meter above sea level at nakaharap sa Pacific Ocean. Isa ito sa 3 weather forecasting facility na tinayo ng Japan dito sa Pilipinas. Ngunit nasira ito nung binisita ng Bagyong Yolanda ang Samar at Leyte. At pinunduhan din ito ng mga Japanese para maisagawa at maibalik ang kanyang functionality noong 2015. Kung sa ibang lugar gaya ng Kapul, mayroon silang watchtower dito. Mayroong radar ng Pag-asa. Ngayon ko pa lang ito napuntahan, guys. Last visit ko, hindi ako nakapunta dito kasi hindi ko alam eh. Nakalimutan ko. Alam ko pero may nakalimutan pumunta. Hindi ko kasi alam kung paano pupuntahan. Yung ibig sabihin ko. So pupuntahan natin yung Buro-Buro. Daan tayo dun sa may Pagnamitan Bridge. Malapit lang pala dito yung airport, guys. Nakikita ko. Nasa tulay na ako ng Pagnamitan. Ang mission ko ay mapuntahan itong Buro-Buro. Sabi ng nagturo sa akin si Ma'am Love, dito daw banda dapat sa may Pagnamitan ay magpapaturo tayo papunta doon. Nagtanong ko kung saan yung daan papunta ng Buro-Buro. Eh may nakita ko, welcome to Buro-Buro Beach Farm. Ayan, nakikita nyo ba? Diretso na daw ito. Nanghihirap mag-vlog na naka-helmet. Tinanggal ko na yung helmet ko, pero nahihirapan ako magdala.
daan lang. Kasi yung monobilya ko hindi nakakaawi. Parang daungan ito ng mga mangingisda. Pero may naliligo din. Pwede daw ito dito lakaran papunta ng Buro-Buro. Pero may nakita ako daan doon na parang diretso sa beach farm ng Buro-Buro. Tingnan natin kung pwede tayong makaakyat doon. Nakakaakit talaga yung baybayin ng Giwan sa Giwan Eastern Samar. Buro-Buro Cottage Beach Farm. Paggamitan Giwan Eastern Samar. Dito tayo guys sa Buro-Buro Beach Farm na kung saan isa-shoutout natin si Ate Lorna. Susan Villaperte, yung may-ari dito guys. Mayroon silang cottages dito na kung saan overlooking yung Pacific Ocean. Sarap dito. Pwede daw overnight dito 500. Pero sa pag ganitong daytime 300 daw per cottage. Shoutout kay Ma'am Annalyn. Nakalimutan ko yung si Ate Flora. Shoutout po, shoutout. Marisa, si Ate Marisa. Shoutout tayo mga tanan ha. Pa-subscribe ma'am, pa-subscribe. May mga cottage sila dito. Ito pa isa. 3 cottage mayroon dito. Tapos dito may hagdan papunta sa Buro-Buro Beach. Tapos yung Pacific Ocean. Sarap. Ganda nakikita. Tapos dito may beach pala dito. Pero walang tubig. Bira. Ang layo ng tubig eh. Siguro katubig lang dito pag high tide kasi ngayon eh. Parang kasi ngayon eh. Parang tawag dyan, mahina yung dagat ngayon. Live life and live print. That's Life Print TV. Yun ang tanong natin, bakit ito tinawag na Buro-Buro? Kasi din yung Buro-Buro. Ano itong rock formation? Bakas ng alon to. Yung mga bato na ito napurma dahil sa hampas ng alon. Sabi ng tinanong natin din si nanay at si tatay na nagkakam. Kabila nito, meron daw rock formation na parang mushroom. Kaya lang, medyo lumalaki na yung dagat. Mataas na yung dagat. Pag umabot dito yung dagat, sigurado ko hahampas ka dito sa mga bato na yan. Kaya huwag kang magpapaabot ng high tide. Hindi na ako nagpatuloy dahil alanganin na baka pagbalik ko ihampas ako ng mga malalaking alon sa may mga matatalas na mga bato. Dito na lang tayo. Mahirap na. Makahampas tayo ng alon. Pero nakita ko pa naman ito na mas malapit sa pamamagitan ng pagpapalipad ng drone. At talaga namang napakaganda pala at kamangha-mangha. Contact eye to eye. I walked up on her and now she acting all surprised. I asked her what she drinking. Gusto ko pa sanang makita ito ng malapitan sa pamamagitan ng drone. Pero pagdating dito, nawalan ng kontrol at signal ang aking drone. At kusa itong bumalik. Sana all bumabalik. It's nice. I figure, 10 figure. She only wanna with a rich. Everything on me, I know. 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 Contact eye to eye. I walked up on her and now she acting all surprised. I asked her what she drinking, Casamigo with a lime. Bought her another drink, now she acting like she mine. But she fine, so I hit the bartender like another round on me. How many shots do you wanna put it down on me? You got good taste. At ako po'y nanghihinayang ka-partner, no? Nakausap ko sa yung may-ari ng bangka niya yan. Sabi niya doon daw sa kabila, yung nakita natin sa drone, tawag din mushroom daw, mushroom rock formation. Pero mayroon pa daw dyan maganda, may kuweba sa ilalim. Basta itong area na yan, yung area na yan ay may kuweba sa ilalim. Pero hindi ko na napuntahan guys, nakakapanginayang kasi lumalaki na yung dagat. Delikado daw kasi doon kasi walang space na pwede kang maka-escape ng mga alon. Kapag naabutan kasi ng high tide doon, i-smash ka sa mga bato. Talagang langit yung aabutin mo. Next visit ko dito sa Giwan. Sasadyan natin yan. Pero tips ko sa inyo guys, kung pupunta kayo dito in other day, i-timing nyo na low tide. Kanina daw alas 10, dapat pumunta ako. Kaso mayroon tayong ibang lakad eh.
habang ako'y nagpapalipad dito sa park na ito, inaway ng git-git na ibon ang aking drone. Ayun, buti na lang hindi bumagsak. Kaya shout out na lang sa inyo, git-git. So, pupusuan natin ang Giwan Star Samar. Sabi nila, malinis daw yung public market ng Giwan. Pero sa kalsada talaga, kitang-kita. Talagang linis ng kalsada ng Giwan. Public market. Dito sa kabila, ang mga isda. So, tatanong tayo ng mga katanungan para makakuha tayo ng idea yung mga presyuhan ng mga paninda dito. Lalong-lalo na yung mga isda. Kasi Giwan Star Samar is kilala pero ang napupulos ng mga isda. At mga suga dito, kinilo ano? Kinilo? Oo. Nabot mang pera at kilo yun eh? 130. 130. Anong tawag nito yung isda? Agdawon? Ito yun. May buhi pang 130 kilo. Pero anong kilo niya? 130. Dihamak na mas mura talaga dito. Pero ang kilo? 180. 180. Marado talaga ako din eh. Pakol. Surahan. Pakol. Surahan. At tumara sa sinugba. Doon. Ano nga may tumurasa? Pero pag nakatilaw, biro natin nakatilaw na ako. Rasa naman ito. Pero man kilo lang ito eh. 180. Ini 180 ra. Adi 150. 150 Butod ito. maniningad to. Ay, sigad. Kaya ako, dalugan. Ay, sig. Kaya kamotor lang ako. Ah! Nam-nam-nam. Rowena. Rowena, so shoutout ka natin Rowena. Isa sa mga nagbibindo dito ng mga isda. Hindi ko na ipapakita guys, lubat na kasi ako. Hindi ko na ipapakita yung terminal kasi na-video ko na ito ng unang pagbisita po dito. So i-flashback na lang natin. Ngayon pupunta ako sa munisipyo ng Giwan Star Samar and then puproceed na ako pa uwi. So ganito yung itsura ng Giwan Star Samar ngayon. Gabi na nung makarating ako sa Burungan City at dahil alanganin na kung tutuloy pa ako sa Katmalugan, minabuti ko nang mag-overnight na lang dito. At mabuti na lang, mayroon tayong kaibigan dito na si Christian Villino. At dito ako nag-overnight sa kanila. Chan, shout out sa imo ang kanitiyat nga niyo, anak na isuwi nga niyo, Bibi. Salamat sa iyo. Kaya nga pala mga kapartner, kung gusto niyo mga printing services nila sa Burungan City, i-contact lang niyo ang Print Hub or si Christian Villino. At dito na nagtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Subscribe for more videos. Follow niyo ang Life on TV Facebook page. Maraming salamat mga kapartner. Ingat po kayo and see you on the next adventure.